Dear Kuya Poy, ako si Sweet, 26 years old mula dito sa probinsya ng Tarlac. Meron akong boyfriend at ang pangalan niya ay Nathan. Siya yung tipo ng tao na mahilig na mag-post at mag-my day online kahit kung saan man kami abutan dalawa. Ramdam ko naman ang effort ni Nathan noong period ng kanyang paniligaw sa akin, Kuya Poy. Kung ano-ano nga ang ibinibigay niya sa akin, makuha niya lang ang matamis kong oo. Makalipas ang 2 buwan na paniligaw sa akin, ay masaya kong ibinigay sa kanya ang hinahangad niya ngang matamis kong oo. Grabe. Grabe talaga, as in akala ko palagi na lang rin kaming magiging masaya ni Nathan. Pero ang lahat pala ng ito ay may hangganan din pala. Kuya Poy, gaya ng karamihan, kapag ka nasa iyo ng isang bagay ay darating sa punto na parang babaliwalain mo na lamang ito. Pakiramdam ko, ganito ang sitwasyon ko ngayon kay Nathan. Ang totoo po niyan, nagbago ang pakikitungo sa akin ng boyfriend ko, pero ang nakapagtataka, gaya noong pagkakakilala ko sa kanya na mahilig mag-post online, ni minsan ay hindi ito nagmintis. Magmula sa Facebook status, sa post ng pictures namin online, at maski ang pag-story niya, both sa Instagram at FB, ay consistent pa rin naman si Nathan sa part na yun ng aming relasyon. Ang masaklap nga lang, Kuya Poy, kahit feeling ko ay hindi na kami okay ni Nathan, ay ilan sa mga nakita kong post niya online ay sweet ang mga photos namin. Kung minsan pa nga ay binibigyan niya ako ng bulaklak, pero for posting purposes lang daw ito. Sabay hila sa hawak kong bulaklak at marami pang iba na naranasan ko sa kanya. In short, gusto niya lang na mabango at maganda ang imahe niya online. Kahit hindi naman talaga totoo ang mga nangyayaring yon, Kuya Poy. Masakit man pero nabubuhay pala ako sa kasinungalingan kasama ang taong minamahal ko naman ng lubusan. Sinubukan kong tanungin at kausapin si Nathan kung bakit niya nga ba ginagawa ito. Hindi ko matanggap. Ang sinabi niya ay para lang daw ito sa pagpapanggap niya sa aming relasyon. Kaya nga, sa paraan na lang ng pag-flex na lang online, nakikita ko ang mga effort ni Nathan ngayon. Pero Kuya Poy, maling-mali ang ginagawa niya sa akin. Dahil pinipeke at pinaglalaruan niya lang ang aking tapat na pagmamahal sa kanya. Akala ko okay na. Pero isa sa mga hindi ko malilimutan sa mga sinabi ni Nathan sa akin ay dapat pa nga raw na magpasalamat ako sa kanya dahil ako lang ang ipinopost niya sa social media accounts niya at hindi ang ibang babae. Grabe, sobra akong nasaktan after kong marinig ang statements na yon galing kay Nathan, Kuya Poy. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko. Hanggang ngayon ay wala pa rin akong mapagsabihan ng pinagdaraanan kong problema, kaya naisipan ko rin na sumulat sa inyong programang Heart to Heart sa 105.9 sa pag-asang matutugunan ninyo ang nahihirapan kong damdamin ngayon. Maraming salamat kung sakaling mapili ninyo bilang tampok na kwento ang aking storya. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Sweet. Mga kapatid, napakinggan po natin ang nakakaawa namang kwento nitong si Sweet na nagmahal sa isang tao na lunod at nilamon na ng social media fame. Kung famous nga siya. Oh, yan po ang kanyang boyfriend na si Nathan. Ay nako ha, kung saan nga po ay para nagagamit na lamang daw itong si Sweet sa mga pagpo-post online itong si Nathan.
pagka ganyan, iwanan mo na. At sabihin mo rin sa kanya, dahil nga mahal mo naman, na magpa-check up din. Pero ito po kasi, seryoso yan ha, na magpa-check up na dahil yan yung isa sa mga epekto ng social media addiction. Kung saan nga po ay kahit anong sobra na ay hindi na nakakaganda. Ayan, nakakasira na ng relationship. At sigurado, nagmula yan doon din kay Nathan na nasisira na rin ang kanyang view sa buhay. 'Di ba? Meron siyang buhay sa social media pero kapag ka nakita mo siya in the flesh o yung siya mismo, kumusta kaya siya? Yan yung mas maganda nating malaman ano. Pero eto na nga po ano, para sa iyo sweet, nilamon na talaga ng social media fame or kagustuhan niya maging famous itong si Nathan. Gagawin niya ang lahat para sa likes, para sa shares, para sa views. Ibig sabihin niya kumikita, 'di ba kapag kaganyan? More or less kumikita. Pero sige, ano nga ba to? Yan ang tanungin mo naman sa kanya, sweet. Ano to? Talent ka ba niya? Bakit ka pa niya niligawan in the first place? Kumikita ba iyan si Nathan? Kung kumikita siya, dapat may kontrata kayo. Entitled ka kasi sa parte nung kinikita niya. Okay? Kung sakasakali. Pero wag na natin puntahan yun. Masakit pa yun eh. Magiging business partners kayo. Para kayong kumbaga, hindi na nga maayos kausap, pinatulan mo pa. 'Di ba? Yun lang yan eh. Pero ito sweet. Let's make it sweet, short and sweet for you. Sweet. Dahil true love ang nararamdaman mo para dito kay Nathan, hindi mo deserve ang isang taong minamahal ka lang, ifino-flaunt ka lang sa social media at hindi ka naman kayang panindigan in person at hindi ka kayang respetuhin. At pati yung mga ibibigay sa'yo ay pang social media for posting purposes lang. Hindi, I'm sorry, pero hindi girlfriend ang tingin niyan sa'yo. Parang talent ka lang niya doon sa social media. Hayaan mo siya. Maghanap na lang siya ng ibang lolokohin niya, pero sana nga, kung kumikita siya dyan, ayusin nyo yan. Dapat may kontrata yan. Pakasikat naman yan si Nathan. Grabe naman yan. Baka I'm sorry, pero baka may sapak din yan. Mas maganda na maggamot din kung sakali, dahil makakasira siya ng relationships at baka siya ay masira rin sa kanyang sarili. Kaya tapusin mo na yan. Lumabas ka na. Actually, wala namang relationship na sweet eh. Dahil matagal nang lumabas si Nathan at nagagamit ka lang niya. Huwag ka nang magpagamit. Umalis ka na kahit pamahal mo siya. Okay? At dyan na nga natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,